Magandang umaga po sa inyong muli. Elmar Toledo, tunay na tao aka Asal Aso, usapang kanto pero totoo mismo. Kapitayo with I am Ken. Nandito tayo sa Getting to Know You portion ng ating Tunay na Tao TV. Kamusta ka? Magandang umaga, Brother Tunay. Magandang umaga sa inyong lahat. Good afternoon, good morning, kung saan man kayong lugar sa mundo. Good afternoon, brother. Then, unang tanong ko sa iyo, Tol, wag mo masyadong laliman yung pag-iisip mo. Napakasimple lang. Simple. I need a simple answer to a simple question. Happy. Kaso, Tol, naniniwala ako na mas malalaman kung totoo ang sagot mo kapag nakatingin ka sa mga mata mo. Mga mata ko. So, yung tanong na kailangan ko ng seryosong sagot. Sa mga mata mo ko malalaman kung totoo ang sasabihin mo. Okay, eto ngayon ang tanong ko, Tol. Lapit mo pa ng kaunti ang iyong mga... Titigan mo, hindi. As in, parang yung tinititigan mo ako talaga, Tol. Ayan, yan. Para magkasinlaki tayo ng mukha halos doon sa frame. So, eto ang tanong. Gwapo ba ako? Guwapo. Let's all welcome I am Ken. I am Ken, pakilala ka. Ako po si I am Ken dito sa TikTok. Ito po, parating nandito sa Tunay na Tao TV portion segment niya. And I thank you. Paano ko ba sisimulan? Ayun, sino si Ken sa likod ng TikTok? Yung normal na Ken. Ayan. Okay, ganito po si Ken. Kung ano nakikita nyo sa mga content ko o ano, is mostly yun ako. I'm a dad at first. Yun talaga ako. Mahal ko ang anak ko, mga anak ko. Yun ako. Mapagmahal, makapilipino, Pilipino tayo, tunay na tao. Saan nanggaling si Ken? Saan nag-aral si Ken? Sino si Ken noon? Wag yung ngayon. Sino si Ken noon? Ayan. Okay. I grew up sa Parañaque, sa BF. Sa Parañaque, no? I was born in Quezon City. Hanggang 14 years old, pumunta po tayo dito sa US. That was 1992. In what reason? Ano yan? Pinetition ka? Family, yes. Oh, okay. Family decision, no? My dad, no? Dito ako nag-high school, all my high school years dito sa US, sa East Coast, sa Maryland. Sa Maryland ako lumaki. And then college days, I went back to Philippines. Nag-build po ako, nag-export management. Sa export management ako, kaya gusto ko yung business niya Brother B, no? Medyo may alam tayo doon. Wait, medyo na-curious lang ako doon. High school, yung elementary days mo, grade school days mo, dito sa Maryland. No, sa Philippines. Sa Philippines, and then high school is dito. Yes. Sa Maryland. And then bumalik ka ng Pilipinas para mag-college. Is that by choice or... That's a good question. Actually, that was my personal choice. Family wasn't really approving kasi kasi it's Philippines. Kaya napatanong ako eh. Pero I went back to Philippines because I wanted to be in the Philippine team sa martial arts. Yun ang ano ko talaga yun, to be in the taekwondo with Munsur, no? Since hindi mo narating or hindi mo naabot yung pagiging martial artist, ano yung saan napunta si Ken? Ito po, kaharap nyo. Like I heard you play basketball or any sports. That's what I heard. I was actually playing basketball before the martial arts. Oh, I see. My dad played in Letran days in 1961-62 with Freddie Webb. Sila ni Freddie Webb magka-team, no? So he was like my coach. But since 1994, he died of lung cancer. So parang namatay na rin yung game sa akin. Siya yung inspiration natin, siya yung motivation, and siya yung coach ko sa basketball. Siya talaga. So, nilibing ko yung basketball kasama niya. Love life ng Ken ngayon? Wala. Para napabuntong hininga ka pa bago mo sagutin. Wala talaga, no. May kinakausap, yes. Pero karelasyon po, wala po talaga eh. I'll back it up with my own name.
Wala po eh. Oo, okay. So, since napag-usapan natin yan, singit ko lang, mabilis lang. Narinig ko lang kasi to sa isang kanta na okay lang ba na madaming nanliligaw sa isang babae? Karapatan niya yan. Eto ngayon yung tanong ko, yung follow-up ko. Simpleng tanong lang din simpleng sagot lang din ha. Okay lang ba na madaming nililigawan ang isang lalaki? Alam mo, basta't wala kang niloloko, siguro, ewan ko eh, may ano yan eh, may hangganan siguro yan, no? Hindi ko masasabing hindi ko masasabing pero alam mo siguro ang sabihin yan. The point is, nung tinanong kita kung okay lang ba madami nanliligaw sa babae, it's a simple question that's answerable by yes or no. Pero nung lalaki na, yung tinanong natin, okay lang ba madami nililigawan yung lalaki, ang hirap ng sagutin. Hirap yan, yeah. Di ba? Pero ang gusto natin, equality. Yes. Yes, that's my answer. Yep. Nasingit ko lang baka kasi You got it, brother. You got baka it. kasi kaya nahihirapan si Ken ipaliwanag yung love life niya. Baka kasi ganoon. Ewan ko kung na-guess nyo, but yeah. Yun na po, no? May Walang karapatan din karelasyon, kami. pero may kinakausap. Oo, may karapatan din kami maghanap ng choice. Yes. Alam niyo yun, at sabi niya nga is dapat maging totoo ka lang. O kinakausap ko din si ganto, habang kinakausap kita ngayon, alam mo yun, di ba? That's, for me, that's fair enough. So, You got it. tayo dun sa mga regular na tanong ko, tol. Fight the big C. Fight the biggest challenge. Ano yung biggest challenge na kinakaharap mo, or nakaharap mo? Kinakarap hanggang ngayon po, buhay ko po ang kinakarap ko. May sakit po tayo since 2016. Cardiomyopathy is enlargement of the heart. Hindi na siya pwedeng maayos. Pwede lang siyang iprolong kung mapaprolong ng gamot. Marinig nyo, makita nyo sa mata ko, di ba sabi mo sa mata, di ba? Ayan, makita nyo sa mata ko, sa boses ko, nahihirapan ako huminga. Yun po tayo, araw-araw, no? It's really heart enlargement and the heart is really damaged. Sabi nga ng lahat ng doktor na nakita ko, no? Sabi na, how come you're still alive, Mr. Short? Ang hirap itanong nito, ba't kailangan kong Yeah, itanong? go ahead, brother. Yeah. Paano mo ini-enjoy yung buhay kung araw-araw alam mong pwede ka nang mamatay? By being here, I'm enjoying already, brother. I mean, just watching you guys having a good time, I'm having a good time. Simple lang akong tao, brother. Magising sa isang umaga na nakikita ko kayo, okay na ako. Buhay ako, it's because of my daughters. Yun lang yun. Nabubuhay ako sa mundong na to dahil sa mga anak ko. Ilan anak mo? Ilan anak mo pala? Tatlo. Tatlong Which panganay is- yan. Dahil nabanggit mo yung tatlong anak na puro panganay, balikan natin yung single life. Yung single life. Brother, iyak. Kung iyak lang na, brother, no, itong bunso ko. Siya, kaya ako buhay, no? Dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, siya kasi yung yung kasal ako sa nanay niya, eh. No? Siya yung nakasama ko simula ng pinanganak hanggang ngayon, no? O so yung dalawa hindi mo kasama? Hindi ko nakasama sa buhay yung dalawa. At dahil dyan, tol, handa ka na ba mamatay? I would say hindi, kasi hindi ko pa siya nakikitang kasi ang goal ko ngayon sa buhay na may sakit ako, buhay ako sa araw ng pinakamasayang anak ko. Ibig sabihin, kinakasal siya, doon ako. At doon, pwede ko na sabihin na, God, you can take me now. But right now, brother, I would say, kung ako lang ang isipin ko, I've done everything I could in this lifetime, no? And I could say, pwede na. Kung wala itong bunso ko. So sa araw-araw, tol, talagang sobra yung pasasalamat mo dahil pinagbibigyan ka. Di ba? Grabe yun. Grabe. Hindi ko ma-imagine, tol. Minsan ko naisip to eh. Kasi nga, I run for cancer patient. You know that. Most of the viewers here know that.
Naisip ko minsan, paano kung malaman ko isang araw paggising ko, may cancer ako? Yun ang kinakatakutan ko. Bakit, tol? Tatay ko namatay sa cancer. And then may heart problem ka na, di ba? Pwede. Eto ngayon, sorry but pwedeng mangyari kasi we don't know. We don't know what will happen later. We don't know what will happen tonight. Ano yung hindi mo pa nasasabi sa anak mo? Hindi kita pinabayaan. Nandiyan ako parati ikatabi mo. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Naalala ko yung araw na umalis ako, umuwi ako ng Pinas 2016. Sabi niya sa akin, Daddy, don't go. Daddy, don't leave me. Daddy, I love you. Yung tatlong yun, hanggang ngayon is haunting me. Hindi ko masabi sa kanya kung ano yung rason. Mahal ko siya. Oh, so yun yung mga salitang binitawan niya sa'yo na gusto mong sabihin sa kanya. Masagot kasi hindi pwede. Bata pa siya, hindi pa niya maintindihan. Time machine. Ayoko na masyadong ungkatin yan because I think it's kind of personal. But keep up the good work, tol. Kung ano man yung sinasabi kung may naririnig ka man na sinasabi ng iba na hindi mo nagagawa para sa anak mo, I don't think so. I think yung pagmamahal mo is andyan. You have plans for her and yeah, you're still supporting her. And feel ko, tol, sa isang lalaki kasi hindi mo mapapatiri ay ang isang lalaki kung hindi bukal sa puso or bukal sa loob nila yung sinasabi nila. Kung kaplastikan lang yung sinasabi nila. Not unless isang artista si Ken, but he's not. So I know deep from his heart yung mga sinasabi niya. Kung halimbawa sasakay ka sa time machine ko, saan ka babalik? At bakit? Siguro yung oras na pumirma ako. At ako kasi ang nagpagawa niyan no? Siguro baka hindi ko papagawa. Siguro yung araw na pinalis ko yung nanay ng anak ko, hindi ko gagawin. Nung araw na pumirma ka? Divorce. Oh. Kasi parang ngayon ko lang ba na-realize na may pagkakamali rin pala ako. Kaya siguro nagawa niya. Or nangyari ang nangyari. Since nakasakay ka na sa time machine ko, tol, kunwari hindi ka hindi ka pipirma, kunwari itatapon mo yung pinapipirmahan sa'yo. On point. Kaharap mo yung nanay ng anak mo. Anong sasabihin mo? Ayusin natin to. Kasi pareho kami hindi nagsabi nun Isipin mo, kaharap mo ngayon sa salamin yung gusto mong kausapin. Sino yun? At sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mong sabihin. Dad, I've done all the promise that I promised you. Ito na yung last. Ginagawa ko na. Sana pagtapos na ito, ako naman. Okay na, Dad. Nagawa ko na. Yun ang sasabihin sa kanya. Salamat. Palakpakan naman natin. Wala pa palakpakan dyan. No, tol, thank you. And pasensya na. Sana hindi ko na pabigat yung dibdib mo ngayon. No, saludo ako sa iyo, tol. I can say, sinabi ko na to sa isa sa mga nandito na nakilala ko. I'm not really looking for like napakadaming kaibigan, but if you feel like isa ako sa mapagkakatiwalaan mo, if you have something to ask me or tell me, just tell me. I mean, andito lang ako. Yun yung masasabi ko, tol. Maraming salamat. Thank you. Ladies and gentlemen, salamat po. Pasensya na po na ito lang po tayo. Ito lang po, Napakasimple pero puta,
Napamura ako, narinig mo naman. Hindi ko mailagay yung sarili ko sa katayuan mo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Tol. Thank you for letting me na makilala ka. Thank you for mas maliwanagan kami. Pero hindi ko talaga maisip. Yeah. Kayong mga nanonood, kung ilalagay nyo yung sarili nyo sa ganong sitwasyon, paano nyo isasabuhay yung buhay nyo?